May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong dayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng Abay-Hawa. Hello po sa ating lahat, mga ka-Operians. Welcome pong muli sa ating talakayan ng Torah at Tipan. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, saan man kayo naroroon, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. At samahan niyo kami muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Jeremiah. Kabanata Siyam. Sabi ni Jeremiah, kung ang ulo ko ay parang bukal at ang mga mata ko ay parang batis ng luha, iiyak ako araw at gabi para sa mga pinatay sa aking bayan. Kung ako lang ay may silungan sa disyerto para sa mga manlalakbay, iiwan ko ang aking bayan at lalayo sa kanila, sapagkat sila ay mga mapangalunya at mapagsamba sa mga idolo, isang pulutong na puspos ng kabaluktutan. Sabi ni Yahweh, inihahanda nila ang kanilang mga dila na parang pana upang magpalipad ng kasinungalingan. Hindi katotohanan ang nagahari sa lupain. Patuloy silang nagkakasala at hindi nila ako kinikilala. Mag-ingat ka sa iyong kapwa. Huwag kang magtiwala kahit sa kapamilya. Bawat isa ay mandaraya at bawat kaibigan ay mapanirang puri. Nililin lang ng isa ang kanyang kapwa at walang magsasabi ng totoo. Sinanay nila ang kanilang mga dila na magsinungaling at pinapagod nila ang kanilang sarili sa paggawa ng kasalanan. Naninirahan ka sa gitna ng panlilinlang, sa kanilang panluloko, ayaw nilang kilalanin ako. Kaya ito ang sabi ni Yahweh na ating alahayam, tignan ninyo, aking dadalisayin at susubukin sila. Ano pa ba ang magagawa ko sa harap ng kasalanan ng aking bayan? Ang kanilang dila ay pana na may laso. Nagsasalita ng panlilinlang at pagmamataas. Sa labi ay maayos silang makipag-usap sa kapwa, ngunit sa puso nila ay patibong ang nakahanda. Hindi ko ba sila parurusahan dahil dito? Di ba ako maghihiganti sa ganitong bansa? Mananangis ako para sa mga bundok. Iiyak ako para sa mga kaparangangan ng ilang. Ang mga ito ay naging abandonado at walang dumadaan. Wala na ring marinig na ungol ng baka. Nilisan na ito ng mga ibon at hayop. Gagawin kong guho ang Jerusalem, hugad ng mga asong gubat, at ang mga bayan ng Judea ay magiging tiwangwang, wala nang maninirahan. Sino ang marunong na makakaunawa nito? Sino ang tumanggap ng tagubilin mula kay Yahweh na makakapagpaliwanag nito? Bakit winasak ang lupain? Naging disyerto na walang makadaan? Sinabi ni Yahweh, ito ay dahil tinalikuran nila ang aking tipan na ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Hindi nila sinunod ang aking mga batas at alituntunin ni ang aking mga tagubilin.
Sa halip, sumunod sila sa katigasan ng kanilang puso at sumamba sa mga baal gaya ng itinuro ng kanilang mga ninuno. Pakakanin ko sila ng mapait na pagkain at paiinumin ng lasong tubig. Ipapakalat ko sila sa mga bansa na hindi nila kilala kahit ng kanilang mga ninuno at hahabulin ko sila ng espada hanggang sila ay lubos na maparusahan. Pag-isipan nyo na, tumawag kayo ng mga babaeng tagapanangis. Ipadala ang pinakamahuhusay sa kanila. Hayaan silang dumating agad at manangis para sa inyo hanggang ang kanilang mga mata ay magbuhos ng luha. Hayaang marinig ang iyakan mula sa sayo. Wasak na tayo. Lubos ang ating kabuhian. Kailangang lisanin natin ang ating lupain sapagkat wasak na ang ating mga tahanan. Ngayon, mga babae, makinig kayo sa mensahe ni Yahweh. Ituro ninyo sa inyong mga anak na babae ang pananangis. Turuan ninyo ang isa't isa ng panagpoy. Pumasok na ang kamatayan sa inyong mga bintana. Pumasok na ito sa ating mga pader. Inalis nito ang mga bata mula sa salansangan at ang mga binata sa mga liwasan. Sabihin ninyo sa kanila, ito ang sabi ni Yahweh. Ang mga bangkay ay makakalat na parang dumi sa parang, gaya ng ukay na tinabas ng manggagapas na walang nagtitipon. Huwag magyabang ang matalino sa kanyang karunungan, ni ang malakas sa kanyang lakas, ni ang mayaman sa kanyang kayamanan. Kung maipagmamalaki ang mayabang, ito ang ipagmayabang niya, na meron silang pangunawa para kilalanin ako, na ako si Yahweh na nagpapairal ng katarungan at katwiran sa lupa. Sapagkat sa mga ito ako nalulugod. Darating ang panahon na parurusahan ko ang lahat ng hindi tuli at hindi rin itinalaga ang kanilang puso. Ang Egypt, Edom, Ammon, Moab, at ang lahat ng naninirahan sa ilang sa malalayong lugar. Sapagkat lahat ng bansang ito ay hindi tuli at maging ang buong mga Israelita ay hindi itinalaga ang kanilang puso. Sabi ni Yahweh. Yada. 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 Ano Kaya masasabi pala, niyo mga oo. kapatid? 'Di ba? Kaya pala tinuringan ay ano to, itinuring na ano to, the crying prophet. Kasi yun ang sa ano niya, iiyak ako araw at gabi para sa mga pinatay sa aking bayan. Kaya siyang sumulat ng ano ng lamentation. Dahil gano'n na lang ang pagmamahal niya sa kanyang bayan, na nakikita niya kung ano ang kaparusahan na ipadadala ng alahayam sa kanyang bayan. So ang tinutukoy dito ni Jeremiah ay ang sambahayan ni Ephraim. Pero sa verse 2, willing siyang umalis o lalayo ako sa kanila sapagkat sila ay mga mapangalunya at mapagsamba. Parang sambahin ba ni Ephraim to? Hindi ba ni Judah? Kanino ba nagsimula ang ang pagsamba sa idolo? Ay di ba sa sambahayan ni Ephraim? Parenthesis. Okay. Hindi, Umpisa pero ng nagsimula ni yan kay Josiah, talaga. no? Ang nagpatibay dyan yung Ephraim. Saka di ba yung inutusan siya na
ipahayag ang kanyang mga salita doon sa mga sa harap ng templo. Ibig sabihin, yung mga tao ay mga religious. Kasi mga pumapasok sa templo eh. Hindi naman sila hindi naman sila yung talagang pinipili nilang magpakasama or magrebelde. Kaya lang talagang mali ang kanilang mali na katuon ng kanilang pagsamba. At saka Actually, yung ito, ano kanilang, kasi. kilos lang, lip service lang. Actually, Parang ano mga to, no? fear yan. Diba? Pasok, pasok talaga to sa atin ngayon. Oo. Kasi tayo, to si Jeremiah, nakita niya yung kaparusahan ng panahon niya na to. Tayo naman, nakikita na rin natin. Ayan yung pinaka mabigat. Ang verse 4, mag-ingat ka sa iyong kapwa. Huwag kang magtiwala kahit sa kapamilya. Ang iyang sa English nga, your friend eh. Hindi kapwa eh. Sa kaibigan mo. Mag-ingat ka sa kaibigan mo. So So, palitan hindi, natin. ano ba, beware of your friends. Sa iyong Ingat ka sa iyong kaibigan. Sa iyong Sa iyong mga kaibigan. mga kaibigan. Kasi hindi ka naman talaga magtitiwala basta-basta sa kapwa eh. Pero yung mga kaibigan mo, kakilala mo na. Di ba nung ka, do not trust anyone in your clan. O huwag kang magtiwala kahit sa anyone. Huwag kang magtiwala kahit kanino. Kahit kanino. Ano para sa atin ba to? Sa iyong pamilya, sa iyong kapamilya, angkan or angkan, Angkan. Sa iyong sa angkan. iyong angkan. sa iyong angkan, oo. Minsan nga, yung mga kamag-anak mo pa ang ang naiinggit pala sa'yo, di ba? For every one of them is a deceiver, and every friend a slanderer. Bawat isa ay madaray at bawat kaibigan ay mapanirang puri. Yung may character assassination. Ang giligilo sa harapan mo, pagtalikod mo, sinsiraan ka sa ibang tao, no? Friend deceives friend. Nililing lang ng kaibigan ang kanyang kaibigan. Nililing lang ng kaibigan ang kanyang Kaibigan. Ang kaibigan. kanyang kaibigan. Kapwa kaibigan, ang kanyang, At walang nagsasabi ng totoo. Sinanay nila ang kanilang mga dila hindi, na magsinungaling. At tinuruan pinapagod nila ang kanilang, they have taught their tongues to lie. O hindi sinanay, tinuruan. Oo. Tinuruan nila ang kanilang mga dila. Medyo literal tayo, ha? Di ba yun nga, tinuruan nila ang kanilang mga dila na magsinungaling? Di ba yun nga yung sa Babylonia? O di ba, itinuturo nila, ito, nakasulat sa Biblia, bla 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 bla. Na ito, ikaw, pagka nagbigay ka ng ganito, lalo na dun sa mga Katoliko, pag nagbigay ka ng ganyan, kalulugdan ka ng langit, ganito, ganito, ganyan. Pag nag-offering ka ng ganito, o di ba? Yun yung So, yun ang tinuruan nila. training sa seminaryo. Nasasabihin pa na meron daw kwento, na meron daw isang sitwasyon sa langit na ayaw daw papasukin yung isang kaluluwa. Ang ginawa ni Mary Mary, binuksan niya daw yung bintana na gano'n. Tapos pinalusot niya daw dun sa bintana. Loko. Bawat Hail Mary ay isang bulaklak yun para kay Diba? Diba yan yung mga, ito yung sinasabi na tinuruan nila kanilang mga dila na magsinungaling para sa sariling kapakanan. Tapos yung mga commandments, pag tinignan mo sa labas ng
mga simbahan Liars nila. go to hell, di ba? Sabi, Iba, iba, liars go iba to yung hell. commandments na nandoon sa mga simbahan sa labas. Oo, Nakasulat pa yung semento. kinapchap, liars go to hell daw. Ayan, sa Dito verse, sa, ano, yung verse 6, naninirahan ka sa gitna ng panlilinlang. Sa kanilang panluloko, ayaw nila ang kilalanin ako. Ano ba sa English? you live in the midst of deception. In their deceit, they refuse to acknowledge me. Oo, tama Okay. naman. Oo. Literal, oo. Yung verse 7, sabi, therefore, this is what Yahweh na ating aalam said, see, I will refine. So, okay yung dadalisayin sa refine, no? Oo. Pinuhin. And test them, for what else can I do because of the sin of my people? Ano pa ba ang magagawa ko sa kasalanan ng aking bayan? Sa harap o sa kasalanan? Sa kasalanan lang yan, wala. Wala Wala yung na sa ito. harap. Oo. Ang kanilang dila ay pana na may lason. Tama. Ang kanilang dila ay deadly. Ano ba deadly? Hindi naman Lason? ay nakamamatay. Ang kanilang dila ay nakamamatay na pana. Deadly tongue. Deadly arrow. Oh, sa pagsisinungaling. Nakamamatay. Na Nakamamatay na pana. Wala ditong lason eh. Tapos, nagsasalita ito ng panlilinlang at pagmamataas. It speaks deceitfully with arrogance. Okay, tapos, with their mouths, sa labi ay maayos sila makipag-usap sa kapwa. With their mouths, they all speak cordially to their neighbors. Sa kanilang kapitbahay o kapwa. But in their hearts, they set traps for them. Ang kanilang dila with their mouths, ang kanilang bibig ay wag nang labi gawing bibig. Sa bibig ay maayos. Ang kanilang bibig ay maayos, ang bibig nila ay maayos, makipag-usap sa kapwa. Kasi pag labi, baka maging labi eh. Ang bibig nila Ang ay bibig maayos makipag-usap. makipag-usap sa kapwa. Oo. Ngunit Kasi sa pag puso labi, nila baka maging ay labi. patibong ang nakahanda. Oo. Verse 10, mananangis ako para sa mga bundok. Iiyak ako para sa mga kapararangan ng ilang. Mga bundok, siguro mga kaharian o bansa. Ang mga ito ay naging abandonado at walang dumadaan. Verse 11. Walang untraveled eh. Untraveled, dumadaan ba to? No passers by o untraveled? At walang naglalakbay. Walang naglalakbay. Okay? Wala na ring marinig na ungol ng baka, nilisan na ito ng mga ibon at hayop. So, ito, naganap na to, then naganap din bago yung mga 1800, di ba? 19th century. Naging din to. Kasi ito, prophecy pa lang dito, yung Siege of Jerusalem. Oo.
gagawin pa lang, 'di ba? Hindi pa nangyari. Pero sis, ano yan, Jeremiah ay panahon ni Josiah. Yung panahon ni Josiah, di ba ano na yan? Sa panahon ni Nakaalis na. Josiah, Nakaalis na sila. Assyrian invasion. Oo, tapos Tapos na. Babylonian. Babylonia na siya. Wala pang Jerusalem doon. Kasi ang Jerusalem, si King, ano yan, Hezekiah, ay Zedekiah pala. House of Tapos ang prophet that time, nung panahon ni King Di ba, Hezekiah meron kayo at screenshot? Zedekiah ay si Jeremiah at si Ezekiel. Hindi kasi to? ang Ephraim ito? Ephraim? Si Hezekiah, wala pa si Jeremiah kay Hezekiah. Kay Hezekiah nagkaroon ng ng Assyrian invasion. So ano na lang yan, sambahayan ni David na lang yan. Kaya lang, although, may mga discuss din yan, ang sambahayan ni Ephraim. Pero Nauna mostly, pa nga si di ba? Nauna pa si Prophet Ezekiel kay Jeremiah. halos sabay sila, oo. Kasi si Prophet Ezekiel sa Babylon, Babylonian captivity. Pero si Prophet Jeremiah, bago pa. Bago pa ang fall ng Jerusalem. Oo Kaya nga, ito ay warning niya sa Jerusalem. Oo. So, nagkamali lang ako kasi ang mahaba ang termino ni Prophet Jeremiah. Kasi si Prophet Ezekiel nasa Babylon na siya eh. Nasa Babylonian captivity, kasama na siya doon. Si Jeremiah, nauna pa kasi kay Josiah siya eh. Nagkamali ako dito sa paglagay ko ng Prophet Jeremiah. Dapat siya katapat siya sa 11 years Josiah. after ni Prophet Ezekiel, 11 years pa bago na nagkaroon ng fall of Jerusalem. Pero ang ni Ezekiel, si Jeremiah, kaya nga di ba sabi ko, halos sabay pala sila. So dapat nauna pala si Ezekiel. Jeremiah. Nauna si Ezekiel dapat kay Jeremiah. Nauna sa ating tinan mo, sa ating yung Dapat si Kings Ezekiel pala muna. Oo. Ezekiel, oo. Nauna to si kasi ang sinundan natin si Habakkuk di ba? So dapat nauna, sumunod kay Habakkuk si Ezekiel. Si Ezekiel, oo. Di mga sis, baka ito kaya pinauna tong Jeremiah na to. Dahil ito, pasok lahat to sa panahon natin ngayon eh. Ako kasi bro, ang nag-ayos ito eh. Parang mas mas siguro kaya ito gusto ko ipauna sa atin dahil mas angkop ito sa atin. naman. Pero yung Jeremiah, kasi mahaba ang ni Jeremiah. Meron pang meron pa siyang lamentation Lamentation. At saka si Jeremiah kasi, yung bandang huli niya is sa modern time na. Future natin. Sa future pa natin. Wide ang kanyang mahaba ang kanyang scope ng kanyang warning. Oo. Yung si Ezekiel kasi, or nakafocus sa Babylon captivity. At saka yung yung more on that. Kaya pinauna. Oo. Kaya pinauna sa atin. Ang ginawa ko doon, kung sinong una nag-appear, yun na lang ginawa kong, although mahaba ang kanyang termino. I-claim natin, may guidance ito. Para ito parang babala pala ito. Oo, itong Jeremiah. Itong Jeremiah. Kasi kung papansinin natin, pasok to sa nangyayari ngayon. Kasi, di ba, what has been will be again? So, nangyari na noon, mangyayari pa rin sa panahon natin. Pati wala daw baka. Ano ba sabi niya? Wala
Wala nang abandonado at ungol walang ng nag-ano. baka. O yan, no? Wala nang ungol ng baka. Walang naglalakbay. Wala Nilisan. na nga tayong tourist eh. Wala tayong Ayun, no, turista. nilisan na. Saan ba yun? Nilisan na. Ayun, no, Oo. nilisan na ito ng mga ibon at hayop. Gagawin Oo. kong guho ang Jerusalem. Yung Pugad na 6G, mga andyan asong na. gubat at Oo, mga 6G. bayan ng Judea ay magiging tiwangwang. Isipin mo yan. So, wala Pasok nang na pasok ito naglalakbay. eh. Wala nang turista. No? Pagka pumasok talaga yon, eto mangyayari dyan. Pero ano na eh, nagbibigay na ng senyales eh. Kasi tingnan nyo, bihira ulan ngayon. Wala nang mga, kahit nga ibon, no? Wala mga bubuyog. Wala na Oo. eh. Sana kaya sila mangunguha ng tubig. Tayo ang kawawa. Lahat lahat tayo apektado. Oo nga. Kasi mahihigop nila yung ano, yung kuryenteng kinukonsumo Baka natin. pinakot. Ang Nipis-nipis na. mahal na. Hmm. Ay, Mas grabe. malaking kuryente ang kakailanganin nila. So pag hindi tayo walang nagdagdag na planta, wala na tayong magiging kuryente. Yung Tapos yung tubig reserba, natin, talagang meron tayong, mauubos. ganito sis, meron tayong dalawang reserba na pagkukunan ng kuryente. Una, yung yung solar power plant. 760 something yun eh, megawatt yun. Pangalawa, yung nandito sa sa Laguna, yung binenta ng gobyerno. O, Wala na nga, backup kasi. binenta na yun eh. Hindi, maganda naman yung pagkakabenta sis, binasa ko eh. Hmm. Backup yung dalawa na yon. Backup yun. Ngayon, pagka itinayo yan, hindi na yun magiging backup. Yung dalawa pa lang na yun, Paano nga kulang na na yun. hindi tayo maapektuhan? Itataas nila ang kuryente. Oo nga po, kasi nga, Tataas kailangan ang niya ng... kuryente niyan, sigurado. Oh. Kasi, kumbaga, masu-shortage ang supply. Tama sis, kasi makakailangan siya ng, di ba, nabanggit ko, 760 something yung solar. 700 plus din yung nandito sa, 600 plus ata yun, 700 plus. Nakalimutan ko dito sa May Laguna. Yan, enough yan para supplyan niya yung yung kailangan ng pack silica. Kasi yung pack silica kailangan 1,200 megawatt ang kailangan niyang power. Ibig sabihin yung dalawang backup na yan, hindi na yan magiging backup. Papasok na lahat yan sa grid. Lahat So, na yan, makukonsumo na nila. kukunin na ng yan. Mahihigop ng pack silica yan. Makikipag-compete ang consumer sa kanila. Kasi kailangan may power plant na bit-bit yan eh. Na dalawang power plant. At saka dapat open. Kung aproban nila yan, open ang water system yan. Kasi kung saan nila idadump yung mga yung tawag nito, yung mga tubig na ginagamit. Kasi ang tubig, ang purpose kasi ng tubig yan, palalamigin mo kasi ang niya, 'di ba, yung mga cellphone natin, pag ginagamit natin sobrang init, 'di ba? Yan din 'yon. Yan ang nagpapalamig sa sa mga computer doon. Yung mga kasi nga data center yan, yan ang nagpapalamig diyan, tubig. Dali na sa Antarctica. Kaya, Tataas yan ang problema natin. Ang ibang bansa nga, umayaw niyan. Sila mismo eh. Saka yung Sila ingay, mismo. at saka yung liwanag, 24/7 na maliwanag. Kahit Kasi sa maingay. Amerika, di ba? Kahit na yung usok mabaho, di ba? Pag no? Ang Amerika nga umayaw dyan eh. Oo. Tapos dito sa atin, tatanggapin. Kaya nga, siguro kaya pinauna tong Jeremiah na to. Kaya nauna to. Kasi nakafocus to sa hinaharap eh. Sino ang marunong na nakakaunawa nito? Marunong kayo. Naunawaan nyo. Gagawin kong guho ang Jerusalem, pugad ng mga asong gubat.
At ang mga bayan ng Judea magiging tiwangwang. O Judea talaga to. Wala nang maninirahan. Although tinutukoy dito Judea, pero magaganap din to sa bagong Jerusalem sa Ephraimites. Ako. Tingnan natin kung anong nasa kwento ng Alahayam. Verse Kasi, 35. kasi, ginawa niya ng disyerto yan. Anong Oo. nangyari? Anong nangyari? Di ba hindi naman sila nagbago? Ano yan eh? Nabalutan ng lahar yan eh. Yan lugar na yan. Nasakop Nabalutan pa na ng ng lahar yan. Nabulutan na siya ng lahar. Di ba? Namatay yung mga hayop. Nawalan ng ano, di ba? lumubog ang mga towns. Oo. Ang mga kabahayan, ang mga barangay, lumubog. Kinain ng Wala kinain sa ng mapa. lupa, kinain ng buhangin. O yan ngayon ang dyan. Yan ang kanilang kayamanan ngayon, yung buhangin na yan. Yung buhangin. Pero na-harness ba nila yung kayamanan na yun? Hindi. Hindi rin Iba ang pinagkaloob sa kanila yung makikinabang. diwa. Yung mga politiko. Yung Chicharon, si Lapid, ang hinabang ng di ba? O, Kaya pala nanalo si mini, Lapid, no? No minina nila comment. yan, di ba? O, yan ang kwento-kwento. O, kaya umunlad siya Kaya dyan. pala Mm. powerful si Naging Lapid. yan, naging toll gate sila dyan. Kada kubiko, ang sabi, may sila. Kaya nga, sabi ko, hindi nasa atin, ibinigay, na dirito sa atin ang lahat ng kailangan. Pero hindi binigay sa atin ang diwa. E paano ibibigay ang diwa? Di ba? Iba nakikinabang. Niyuyurakan mo ang kautusan, tapos niyuyurakan mo ang dakilang pangalan. Ibibigay pa sa'yo, napasobra mo na. Yan, ginawa na silang ganyan. Pero tingnan nyo, nagbago ba sila? Hindi naman sila nagbago. Hindi talaga tayo nagbago. Hindi lang sila tayo. Pero tayo mga nagising na, salamat sa sa mensahero, sa dakilang alahayam, na nai-separate tayo. Nai-separate tayo na ganyan. Pero nakita nyo naman, yung North at saka yung South, nagbago ba sila? Okay. Okay, so verse, bakit winasak ang lupain, naging desierto na walang makadaan? Verse 14, sabi ni Yahweh, ito ay dahil tinalikuran nila ang aking tipan na ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Yun. Hindi nila sinunod ang aking mga batas at alituntunin, ni ang aking mga tagubilin. So, verse 15, pakakainin ko sila ng mapait na pagkain at paiinumin ng lasong tubig. Okay. Ano kaya to? Ipapakalat ko sila sa mga bansa na hindi nila kilala kahit ng kanilang Yung mga lasang tubig. Diba? Ay, oo. Diba? Literal. Mapait na pagkain. May maraming chemicals. Pakakainin GMO. lang? Mapait na Pakakainin pagkain. lang? Mapait Ano sabi sis? na Pakain pagkain. ng mapait. Tapos tubig Mga na, GMO. nakakalason. Oo. Ito. Literal at symbolic Ipapakalat ko sila sa mga bansa na hindi nila kilala kahit ng kanilang mga ninuno o OFW na nga At hahabulin ko sila ng espada hanggang sila ay lubos na maparusahan. Pag-isipan nyo na. Tumawag kayo ng mga babaeng tagapanangis, tagaiyak, crying women. Ipadala ang pinakamahuhusay sa kanila o pinakamagaling umiyak. Hayaan silang dumating agad at manangis para sa inyo hanggang ang kanilang mga mata ay magbuhos ng luha. Ba't kailangan pa nila ng crying woman? Dahil hindi nila kaya magsisi? Ba't kailangan pa ng tagapanangis, no? Hindi, Pati ba pang-aasar naman pag-iyak, ito. hindi nila kaya, no? Sis, pang-aasar ito. Oo nga. Pang-aasar yan. Kasi Magano ka magluksa na. na kayo. Oo. Kahit na lumuha pa kayo ng dyan. Ng balde-balde yung pang-aasar ito. Dahil nga sa kasalanan nga
Oo nga Dahil sa eh. kasalanan nito eh. Naku, malupit Hayaang ito. marinig ang iyakan mula sa Zion. Wasak na Di ba? tayo. O, di Sabi, ba? lubos ang ating kahihiyan. Kailangan Kinukutya lisanin tayo. natin ang ating Kinukutya lupain. tayo ng alahayam. O, kailangan lisanin natin ang ating lupain sapagkat wala na. Wasak na ang ating mga tahanan. Mukhang ano yung mga mayayaman naman sabi nito. Tayo naman mga ordinaryo, pwede tayong tumira sa mga kubo. No? Ngayon, mga babae, makinig kayo sa mensahe ni Yahweh. Ba't mga babae lang? Ituro ninyo sa inyong mga anak na babae ang pananangis. Turuan ninyo ang isa't isa ng panaghoy. Naku, meron pang school of crying, ano? Pumasok na ang kamatayan sa inyong mga bintana. Pumasok na ito sa O, di ating ba? mga pader. Ayan, nagsisip na, nakalusot na ang mga serpent. Inalis nito ang mga bata mula sa lansangan at ang mga binata sa mga liwasan. Oh, marami nang namatay, 'di ba yung sa COVID pa lang nawala na yung mga bata sa lansangan. Pag pumasok pa yung paksilika, talaga mawawala na ang maglalaro sa labas. Hindi na palalabasin, no? Sabihin ninyo sa kanila, ito ang sabi ni Yahweh, ang mga bangkay ay makakalat na parang dumi sa parang, gaya ng uhay na tinabas ng manggagapas na walang nagtitipon. May iwan na lang doon ang mga bangkay. Siguro ano ba to? Literal ba to o symbolic? Huwag Maaaring magyabang. literal. Oo nga eh. Huwag Kasi magyabang kapag ang dumating yung yung mga salot, wala na. wala nang Parang wala wala nang puro bangkay na lang. ay, hindi mo pwedeng kunin yun dahil baka mahawa ka, parang gano'n, no? Hmm. 'Di ba nangyari sa nung COVID sa Oo Italy nga eh. na tinatapon na lang nila yung mga pera nila kasi wala nang kwenta. Tapos yung mga patay nila, hinahayaan na lang nila eh. Baka fake Nagkulang nga news yun sila sa ah. sa paglilibingan sa dami ng namatay. Pero tingnan natin yung statistic, ano? Baka propaganda, scare, ano yun. Pero marami naman talaga namatay kasi sa tubation. Oo, Sa maraming namatay. tubation. Pinakamataas yata ang rate ng ng death rate sa noon sa Italy, Europe. Europe. No, kasi nila yan eh. Yun nga lang, hindi natin ma-double check kung totoo nga. Ano. Baka nagsipagtago na yun sa kanilang underground cities. Hmm. Diba? Okay, verse 23. Huwag magyabang ang matalino sa kanyang karunungan, ni ang malakas sa kanyang lakas, ni ang mayaman sa kanyang kayamanan. Kung may pagmamalaki ang mayabang, ito ang ipagmayabang niya, na meron silang pangunawa para kilalanin ako. Na ako si Yahweh na nagpapairal ng katarungan at katuwiran sa lupa. Sapagkat sa mga ito ako nalulugod. O kung magyayabang pala tayo, ang pagyabang natin, yung ating kaunawaan para makilala siya. Nakilala natin siya. Teka, wait, tingnan ko yung 20, yung English. Baka iba yung context. Tama yun. 24. But let the boastful brag about this, that they have the discernment to acknowledge me. Tama. That I am Yahweh, who exercises justice and righteousness on earth. For in this I delight. Mga kapatid, nadidinig niyo ako? Yes. Okay. Oo. Kasi Pero may may nagre-ring. Sino ano yun? Kanino yung nagre-ring or Sa akin. Hindi ko, the days are coming, okay. Darating ang panahon na parurutsahan ko ang lahat ng hindi tuli at hindi rin ikinalaga. Yung mga uncircumcised. Hello? mga supot? Nadidinig niyo ako? Yes. Hello? Mm-mm. Hello? Nadidinig niyo ako? So, kailangan Yes, ko mag-deal. sis.
Okay. Ibig sabihin ano pala, yun? hindi tuli ang mga Edomites, Ammonites, Moabites. Umano. Hmm? Under din ni Abraham yan eh. Siguro sila nahaluan na ng mga Canaanite, no? Kasi Edom, si ano to si Esau. Oo. Descendants ni Esau Ammon, yan. Ammon at Moab, mga ano Oo, yan, si mga Ammon at saka si Moab Lot. ay apo ni ni Lot. So, ibig sabihin, hindi sila tuli? Verse 25. The days are coming when I will punish all who are not circumcised and not consecrated in heart. Egypt, Edom, Ammon, Moab, and all who live in the wilderness. Oo nga, no? Baka nga, hindi tuloy ang mga Muslim. Baka nakisama na sa mga no? Sabagay, di ba, ito, naging kalaban ito ng Israel, ang mga Edomites, Ammonites, and Moabite. Naging kalaban nila yan, di ba? Ang mga Oo. Kasi kung sino yung malapit na kamag-anak, yun pa ang kanilang nagiging kaaway, no? Kapwa Hebreo. Akala nga natin noon, itong mga na ito ay mga Canaanites. Sila pala ay hindi mga descendants ni Esau. At Pati ang saka ni Egypt Lot. kasama. No? Oo, kasama pati Egypt. Kasi ang Egypt kasi is nasakop din yan ng mga Greek, di ba? Ang mga paraon nila, mga Greek naman yun, di naman yun Hamites eh. Di ba? Kaya mapuputi, malalaki matatawas yung ilong. Mga faraon. Mga Greek yan. Tapos, sapagkat lahat ng bansang ito ay hindi tuli, at maging ang buong mga Israelita ay hindi itinalaga ang kanilang puso. May karagdagan. Okay, back to you, Sis Maria, para makadalawa tayo. Salamat. Okay po. Kabanata 10. Ito ang mensahe ni Yahweh na Alahayam na ibinigay kay Jeremiah tungkol sa ibang mga bansa. Egypt, Palestine, Moab, Ammon, Edom, Damasco, o Syria, Kedar at Hazor, o Lebanon, Elam at Babylon. Mensahe tungkol sa Egypt. Ito ang propesiya laban sa hukbo ni Faraon Necho ng Egypt. Necho ng Egypt na natalo sa Carchemish sa ilog Euphrates ng hari ng Babylon na si Nebuchadnezzar sa ika-4 na taon ng paghahari ni Jehoiakim na anak ni Josiah mula sa sambahayan ni David. Ihanda ang inyong mga kalasag, malaki man o maliit, at magmarcha na para sa digmaan. Talian ang mga kabayo. Sumakay na kayo. Umanda kayo sa inyong mga posisyon na may helmet sa ulo. Pakitabin ang inyong mga sibat. Isuot ang balutin. Ano ang aking nakikita? Sila ay natakot, umatras, nabigo ang kanilang mga mandirigma. Tumakas silang lahat sa takot at hindi na lumingon. May takot sa lahat ng panig, wika ni Yahweh. Paglilinaw, ito ay naganap pagkatapos ng unang paglusog sa Jerusalem ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylon at ang unang pangkat ng tribo ng Juda na ipinatapon sa Babylon. Basahin 2 Mga Hari, chapter 24, verse 1. Wala nang makatatakas
kahit ang mabibilis o ang malalakas. Sa hilaga, sila ay matitisod at mamamatay sa ilog Euphrates. Ang Egypt ay bumangon tulad ng ilog Nilo, tulad ng umaapaw na tubig. Sinasabi ng Egypt, babangon ako at sasakupin ang lupa. Gigibain ko ang mga syudad at ang mga naninirahan sa mga ito. Sige, sugod mga kabayo, magmadali kayo mga karwahe. Marcha kayo, mga mandirigma, kayong mga taga-Kush at Put na may mga kalasat, kayong mga taga-Lydia na may mga pana. Ngunit ang araw na iyon ay kay Yahweh na Alahayam, araw na kanyang paghihiganti labas kanyang mga kaaway. Lalamon ang tabak ng dugo hanggang sa masiyahan ito, sapagkat si Yahweh na Alahayam ay tatanggap ng hain mula sa lupaing nasa hilaga, sa tabi ng ilog Euphrates. Umakyat kayo sa Gilead at kumuha ng balsamo, kayong mga anak ng Egypt. Ngunit kahit sumubok kayo ng maraming gamot, hindi pa rin kayo gagaling. Maririnig ng mga bansa ang inyong daing, at ang inyong kahindihan ay kakalat sa buong mundo. Ang lahat ng inyong mandirigma ay mabubuwal. Ito ang tagubilin ni Yahweh kay Jeremiah tungkol sa nalalapit na paglusob ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylon sa Egypt. Ikayag ito sa Egypt, pamalita ito sa Migdol, Memphis at Tapanes. Pumwesto na kayo at handa ang inyong mga sarili, sapagkat lalamunin ng tabak ang mga taong nasa paligid ninyo. Bakit hahayaan ninyong bumagsak ang inyong mga mandirigma? Hindi sila makatatayo sapagkat itutulak sila ni Yahweh. Sila ay paulit-ulit na matitisod at babagsak lahat. Sasabihin nila, bumangon tayo, bumalik na tayo sa ating bayan, lumayo sa tabak ng kaaway. Sa kanilang pag-uwi, ito ang ibabalitaan nila. Ang faraon ng Egypt ay puro yabang lang. Pinalampas niya ang kanyang pagkakataon. Kasing tiyak ng ako ay umiiral. Ako ay darating na parang bundok Tabor o tuktok sa gitna ng mga bundok. Parang Carmel o hardin na nasa tabing dagat. Mag-empake ka na para sa pagkatapon. Ikaw na naninirahan sa Egypt, sapagkat ang Memphis ay magiging wasak at magiging tiwangwang na lugar na walang tao. Ang Egypt ay parang magandang baka, ngunit may bangaw na dadako sa kanya mula sa hilaga. Ang mga bayarang sundalo nito ay tulad ng pinatabang guya, ngunit sila rin ay tatalikod at tatakas. Hindi sila makatatayo sa araw ng kapahamakan, sa oras ng kanilang parusa. Sisitsit ang Egypt tulad ng ahas na tumatakas, habang lumalapit ang kalaban na parang mga tagaputol ng kahoy, na may dalang kalakol. Gigibain nila ang kagubatan nito, kahit gaano ito kakapal. Sila ay parang balang sa dami, hindi mabilang. Mapapahiya ang mga anak ng Egypt. Ibibigay sila sa kamay ng mga tao mula sa hilaga. Sapagkat ito ang sabi ni Yahweh, ang alahayam ng mga Israelita. Parurusahan ko si Amon, na idolo ng Tebes, ang faraon, ang buong Egypt, ang mga pinuno at hari nito, at ang mga umaasa sa faraon.
Ibibigay ko sila sa kamay ng mga nagnanais pumatay sa kanila. Kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylon at ang kanyang mga opisyal. Ngunit sa bandang huli, muling tatahanan ang Egypt tulad noong una. Huwag kang matakot, Jacob na aking lingkod. Huwag kang panghinaan, mga Israelita. Tunay ngang ililigtas kita tungo sa malayong lupain at ang iyong mga anak mula sa kanilang pagkakatapon. Si Jacob o Israel ay muling maninirahan ng payapa at tiwasay. At walang sino mang mananakot sa kanya. Huwag kang matakot, Jacob na aking lingkod, sapagkat ako ang sumasa iyo. Lilipulin ko ang lahat ng bansa kung saan kita itinapon. Ngunit ikaw ay hindi ko kalilimutan. Didisiplinahin kita ayon sa nararapat. Ngunit hindi kita pababayaan. Sabi ni Yahweh. Yada. Yada. So, ito pala yung first batch. Di ba, Sinagot kasi na tayo. ang Egypt is parang ito yung tinakbuhan ng ibang tumakas sa Israelita. Yung first siege, yung first batch, yung iba kasi tumakbo sa Egypt, humingi na sa Klolo. Kaya lang natalo sila ng Babylon. Kasi ang Babylon ay inutusan talaga ng Alhayam para i-exile ang bigyan ng leksyon at saka magkaroon ng 'di ba 70 years sila sa Babylon para magkaroon ng yung mga Sabbath years na hindi nila binigay sa kalupaan. Yun ang naging Sabbath years ng Jerusalem kasi nasa 400 90 years, about almost 500 years na sila dyan sa Jerusalem. Di pa sila nag-Sabbath year. At saka parang parusa na rin sa Egypt. At saka parusa rin sa sa mga paglilinis sa lupa. Kasi marami pa rin Canaanite dyan eh. Hindi na kasi nagkipaglaban ng mga Israelita, di ba, sa mga Canaanite. So, ang Aba, ang gumawa ng paraan. Tapos sinabi niya kay Jeremiah, yung binilin nga niya na sumama sa mga taga-Babylon. Pero ang iba, humingi pa ng tulong sa Egypt. Hindi sumunod sa mga mga sinabi ni Jeremiah. Okay, una man tayo sa mensahe tungkol sa Egypt. Sa verse 2 na tayo. Ito ang mensahe ni Yahweh na ibinigay kay Jeremiah tungkol sa ibang mga bansa. Egypt, Philistine, Moab, Ammon, Edom, Damasco, Kedar at Hazor, Elam at Babylon. So Egypt muna tayo, no? Ito ang propesya laban sa hukbo ni Faraon, Neco ng Egypt, na natalo sa Carchemish, sa ilog Euphrates ng hari ng Babylon na si Nebuchadnezzar. Sa ika-4 na taon na paghahari ni Jehoiakim na anak ni Josiah. So si Jehoiakim na ito yung panganay ni Josiah mula sa sambahayan ni David. Sino nga ba to? Jehoiakim ay si Eliakim, no? First deportation ng 606 BCE. Jehoiakim, si Eliakim yan eh. Yung screenshot nyo, no? Mula sa sambahayan ni David. Ihanda ang inyong mga kalasag, malaki man o maliit. O sa ito yung at magmarcha na para sa digmaan. Talian ang mga kabayo, sumakay na kayo. Humanda kayo sa inyong mga posisyon na may helmet sa ulo. Pakintabin ang inyong mga sibat, isuot ang baluti. Ano ang aking nakikita? Sila ay natakot, umatras, nabigo ang kanilang mga mandirigma. Tumakas silang lahat sa takot at hindi na lumingon. May takot sa lahat ng panig, sabi ni Yahweh. So, niloob ng Alahayam na lumaban pa rin ang mga Israelita. Although, matatalo sila. Parang parang pangutya eh. Kasi hindi sumunod ang mga Israelita sa mga tagubilin niya, no?
So ito ay naganap na yung yung first batch. Kaya nga, 'di ba, nagkaroon ng ginawang hari ang sumunod na anak ni Josiah. Sino ba yung ginawang hari ni na si Jehoiachin. Oo, Pero si si Jeconiah. Jehoiachin sumunod. At saka yung nanay niya, si Jeconiah at saka Jehoiachin, sumunod siya, sumama talaga siya nagkusa siya na mag-surrender sa Babylon. Sumunod siya sa bilin. Pero nagiging advance na ako, no? Okay. Tapos si verse 6, wala nang makatatakas kahit ang mabibilis o ang malalakas. Sa hilaga, sila ay matitisod at mamamatay sa ilog Euphrates o Euphrates. So may mga mamamatay din pala sa Euphrates. Ang Egypt ay bumangon tulad ng ilog Nilo. So bumangon din ang Egypt tulad ng umaagpaw na tubig. Sinasabi ng Egypt, babangon ako at sasakupin ang lupa. Gigibain ko ang mga syudad at ang mga naninirahan sa mga ito. So, nagtangka ang Egypt na ibalik yung dati nilang karangyaan. 'Di ba nung pinakamarangyan nilang kapanahunan, yung nandun ang mga Israelita, 'di ba? Kaya lang pinalubog yung mga kawan nila sa Red Sea. Kaya nanghina ang Egypt ngayon. Kaya ngayon ang Egypt ay may mga bayaran, mga inuupahang mga kawal. Okay. Sige, sugod mga kabayo, magmadali kayo. Mga karwahe. Marami silang karwahe uli. Magmarcha kayo, mga mandirigma, kayo mga taga-Kush at Put, na may mga kalasad, kayong mga taga-Lydia na may mga pana. So, umupa sila ng mga, galing, mga African, mga Kushite, di ba? Mga native na Hamites. Pero ang mga namumuno sa Egypt ay may lahing Greek o European, mga Japhetite, di ba? Kaya kumbaga parang tulad natin mga Maharlika, mga mestizo, namumuno sa atin. Verse 10, ngunit ang araw na iyon ay kay Yahweh na Alhayam, ang araw ng kanyang paghihiganti laban sa kanyang mga kaaway. So, ang dami niyang kaaway. Lalaman ang tabak ng dugo hanggang sa masiyahan ito. Sapagkat si Yahweh na Alhayam ay tatanggap ng hain mula sa lupaing nasa hilaga sa tabi ng ilog Euphrates. So, ibig sabihin, tatanggapin ng Alhayam yung mga sakripisyo o mga hain ng Babylon. Yung mga mapapatay ng Babylon ay tatanggapin ng kalooban niya. Umakyat kayo sa gilid at kumuha ng balsamo, kayo mga anak ng Egypt. Ngunit kahit sumubo kayo ng maraming gamot, hindi pa rin kayo gagaling. Maririnig ng mga bansa ang inyong daing at ang inyong kahihiyan ay kakalat sa buong mundo. Ang lahat ng inyong mandirigma ay mabubuwal. Ang iba nga dito pumunta sa alam ko, nagsita ka sa mga mamamayan sa Egypt. Yung iba nagpunta sa Easter Island, yung iba nagpunta naman sa West yun, tapos yung iba nagpunta naman yung iba nagpunta sa India. Ayan, yung mga mga galing din ng Egypt yung mga yung mga nandyan eh. Yung iba nakarating ng Polynesian Island, yan, yung Easter Island nga. Okay, verse 13. Ito ang tagubili ni Yahweh kay Jeremiah tungkol sa nalalapit na pagluso ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylon sa Egypt. Ihiyag ito sa Egypt, ipamalita ito sa Migdol, Memphis at Tapanhes. Pumuwesto na kayo at ihanda ang inyong mga sarili sapagkat lalamunin ng tabak ang mga taong nasa paligid ninyo. So, magiging wasak talaga ang ang Egypt. Bakit hahayaan ninyong bumagsak ang inyong mga mandirigma? Hindi sila makatayo sapagkat itutulak sila ni Yahweh. Sila ay paulit-ulit na matitisod at babagsak lahat. Sasabihin nila, bumangon tayo, bumalik na tayo sa ating bayan, lumayo sa tabak
ng kaaway. So nagsipagtaka, sila, retreat. Sa kanilang pag-uwi, ito ang ibabalita nila. Ang faraon ng Egypt ay puro yabang lang. Pinalampas niya ang kanyang pagkakataon. So, kunwari, para hindi sila mapahiya, isisisi nila ang kanilang pagkatalo sa faraon ng Egypt. Isisisi nila ang kanilang pagduwag o kaduwagan o pagtakas sa Egypt. Hindi nila natakot sila sa Babylon. Sasabihin nila, ang faraon ng Egypt ay puro yabang lang. Kasing tiyak nang ako ay umiiral, ako ay darating na parang bundok Tabor. Sa gitna ng mga bundok, parang Carmel na nasa tabindag. Siya ang maganda to Carmel, pinakamataas din to eh. Matataas na bundok. Parang ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Babylon. Verse 19, mag-impake ka na para sa pagkatapon. Sabi niya ikaw na naninirahan sa Egypt, sapagkat ang Memphis ay magiging wasak at magiging tiwangwang na lugar na walang tao. Sabi niya. Ang Egypt ay parang magandang baka, ngunit may bangaw na dadapo sa kanya mula sa hilaga. Maliit lang yung Babylon kumpara sa Africa, pero nasa taas siya. Kaya bangaw ang sabi. Ang mga bayarang sundalo nito ay tulad ng pinatabang guya, ngunit sila rin ay tatalikod at tatakas. O mga bayaran, yung mga sundalo, hindi sila makatatayo sa araw ng kapamakan, sa oras ng kanilang parusa. Sisit ang Egypt tulad ng ahas na tumatakas habang lumalapit ang kalaban na parang mga tagaputol ng kahoy na may dalang palakol. Takot lang ng Egypt. Gigibain nila ang kagubatan nito kahit gaano ito kakapal. May gubat ang Egypt pala. Oo nga kasi nasa delta yan eh. Matubig yung lugar na yan. Sila ay parang balang sa dami, hindi mabilang. Kasi marami itong bansa ito eh, pero pinangungunahan ng Babylon. Mga Midianite kasama nila, mga kalaban din, mga Moab, Esau, Moabite. Okay. Mapapahiya ang mga anak ng Egypt, ibibigay sila sa kamay ng mga tao mula sa hilaga. Sapagkat ito ang sabi ni Yahweh, ang alahiyam ng mga Israelita, parurusahan ko si Amon na idolo ng Tebes, ang Faraon, ang buong Egypt, ang mga pinuno at hari nito, at ang mga umaasa sa Faraon. Yung Amon, di ba yung naging Amen? Aminra, no? Ibibigay ko sila sa kamay ng mga nagnanais pumatay sa kanila, kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylon at sa kanyang mga opisyal. Ngunit sa bandang huli, muling tatahanan ang Egypt tulad noong una. Sabi niya, huwag kang matakot, Jacob, na aking lingkod. Huwag kang panghinaan, mga Israelita. Tunay ngang ililigtas kita. Siguro, i-capital ko yung kita. Tunay ngang ililigtas kita tungo sa malayong lupain. Saan kaya ito lumalayong lupain na to? At ang iyong mga anak mula sa kanilang pagkakatapon. Yung Babylon, Si Jacob, Israel ay muling maninirahan ng payapa at tiwasay at walang sino mang mananakot sa kanya. Sino mang maninindak actually ito. Maninindak sa kanya. Huwag kang matakot, Jacob, na aking lingkod, sapagkat ako ay sumasa iyo. Lilipulin ko ang lahat ng bansa kung saan kita itinapon. So lilipulin niya yung mga bansa na pinagtapunan. Saan ba napunta ang tribe ni Judah? 'Di ba sa New York, sa New World, Europe, ayan. Tapos ngunit ikaw ay hindi ko kalilimutan. Didisiplinahin kita ayon sa nararapat. Ngunit hindi kita pababayaan, sabi ni Yahweh. So, ito ay
nagaganap. Naganap noon at nagaganap. Yada. Yung mga yada. May karagdagan kayo mga kapatid. Sa ano natin, sa ating present may ma-apply? Applicable ba sa atin to? So yung mga bihag ng kahirapan sa ibang bansa, yung mga ating mga kababayang OFW, titipunin din sila, no? Lalo na yung mga nasa Europe, Western countries. Okay lang sana kung nasa Shemay territory sila, no? So ito yung first naganap na yung yung unang siege. Kaya inayos ko to kasi base sa history kay sino ba yung kay Ezekiel naganap yung first siege. 'Di ba? Tinangay si Jehoahaz. Sino ba yung tinangay na binulag? Na dinala sa Egypt, yung hari na binulag. Si Jehoahaz ba yun? O si Jehoiakim? Hindi si Jehoiakim. Si Jehoahaz. Oo. Oo, tama. Ito ay ang inano ni Prophet Ezekiel. Pero si Prophet Jeremiah, nauna na. Kaya lang, along the way, mahaba ang ni Ezekiel, ni Jeremiah pala eh. Kaya isang si Prophet Ezekiel, pero nauna mag-prophesy si Jeremiah. Bago si Prophet Ezekiel, nauna siyang mag-prophesy. Kaya inilagay ko siya sa unahan. Kaya kaya hindi malinaw yung storya ng Jeremiah kasi nga binago-bago nila ang Chronology. storya. At saka hanggang 3 deportation bago totally na yung fall of Jerusalem sa 3rd deportation. Tapos si Nebuchadnezzar naglagay ng mga governor, di ba? Pero namatay na si Nebuchadnezzar, tapos na yung term niya, pa rin, ewan ko yung 3rd deportation. Alam ko, to ilang years. Ang first deportation is 606 BCE. Ang 3rd deportation ay 586 BCE. So, ilang yun? 20 years? O 30 years? 20 years. Oo, 20 years na ang gap ng first at saka third deportation. So may musika kasi yung original composition mo? Pwede naman. Meron kayong yung mga kapatid baka meron kayong ibang Pwede na nating yung panunumbalik. Oo, sige, panunumbalik. Yung ating sariling musika. Komposisyon ni Sisa Dalia. Sa silong ng templo'y may luha ng alam. Yamang ang tagapaghanday na wala sa kanyang lakad. Tinanggal ang tinig na pumukaw sa Israel. Nilimas ng kadiliman ng kanyang sagradong wikat dangal. Bumalik ang parisyo, sinungaling ang tala.
Naghasik ng grasya, pinawi ang kautusan. Alaala, binaluktot ang tipan, sinira ang kasulatan at binansagang maraas yaong mga katuruan. Ang templo ng Ophir, dating tahanan ng liwanag, ngayon sinakop ng mga banyagang alal at sagabal. Nilaso ng bukal na dati masigla, ngayon malamig ang altar, ang insenso'y walang baga. Ngunit ang silahis ng Ecclesiastes ay umihindayog. What has been will be again, sumpa ng bawat anak. Kung paanong muling bumangon ang Mesaya sa gabi, gayon din ang mensahero sa ikatlong araw ay babati. Magtitipon muli ang mga lahi ng Israel, sa apat na sulok kanilang tinig ay sasabay sa kanyang tinig. Ang templo'y lilinisin, ang tabernakulo'y pagtitibayin. Sa gitna ng panahoy, may pag-asang darating. Sa mga puso naming umaasa't nananabik, ang tagapagpanumbalik ay darating na may panite. Isusulat niyang muli ang batas sa mga puso at isip, at bubuuin ang sambayanan mula sa tuyong bukid. Bangon, Ophir, mula sa basag mong sisidlan, apagkat ang iyong liwanag ay hindi tinagunan. Ang mensahe ng iyong mensahero ay di mawawalang kabuluhan, dahil ang katotohanan ay hindi kailanman matatalikuran. Yada. 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 Grabe, upbeat, no? Pakishare. Ang beat is 2/4. Oh. Okay, Pakishare mo, recorded Kasi. pa tayo. Ay, Ay, oo. Okay, so hanggang sa muli mga kapatid, be blessed. Bless, shalom. Bless. Shalom. Salawam. Be blessed. Good Salawam. night.